Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tuturuan ko kayo na i-translate yung inyong Tagalog na mensahe na may kasamang ay patungong Ingles sa tamang pamamaraan. Okay? Ngayon po, syempre, ang una po muna natin mabubuo ay Tagalog na mensahe na may kasamang ay. At isa na nga po itong halimbawa ko. Ako ay masaya. Kung mapapansin nyo, gumawa ako ng Tagalog na mensahe na may kasamang ay, itong AY. Ngayon, ang malaking tanong dyan, paano ko i-translate ng tama yan sa English? Ano yung mga dapat pagbasihan? Di ba? Ang unang-una yung pagbasihan muna o isipin ay ano ba yung ibinibigay na ideya ng inyong Tagalog na mensahe? Kung mapapansin nyo, ang ibinibigay na ideya ng inyong Tagalog na mensahe para sa ako ay masaya ay sinasabi nyo po ang kalagayan ngayon ng ating pinag-uusapan. Di ba po ba? Na yung ating pinag-uusapan na ako ay ang kalagayan ko po ngayon ay ako ay masaya. Di ba po ba? Ngayon, para ma-translate nyo po yan ng tama sa English, kailangan hanapin nyo po yung tense na kung saan ay kaparehas din po ng ideya na ibinibigay ng inyong Tagalog na mensahe ngayon. So, ang nakita ko po na tense, na kaparehas po ng ideya na ibinibigay po ng ating Tagalog na mensahe ngayon ay ito pong present tense. Na ang present tense po ay nakakapagbigay ng ideya na kung saan ay para masabi ang kalagayan ngayon ng ating pinag-uusapan. At dahil sa magkaparehas po sila ng ideya, dito ako kukuha sa present tense. Para pag in-English ko na itong ating Tagalog na mensahe, magkaparehas yung ideyang ibinibigay nila. Saktong-sakto. Di ba po ba? So, itong present tense, may batas po yan sa pagbuo ng English sentence na patungkol sa kanya. May batas po siya na dapat nating sundin. Okay? At ang batas niya po ay ito pong ay dapat nyong i-translate bilang M kung yung pinag-uusapan po na nakasamahan ng ay ako. So, kung ako ang inyong ginamit, yung I po natin, dapat nyo i-translate bilang M. Okay? Kung ikaw, R dapat yung I nyo. Kung tayo o kami, R dapat ang gamitin nyo para sa I nyo. O, ganun pa rin. Pag sila, ganun pa rin, R. Pero pagdating sa siya, yung I nyo dapat is. Pero kung nagpangalan na po kayo ng particular sa tao, katulad itong si Mario, tapos isa lang po yung pangalan, yung I nyo dapat i-translate nyo bilang is. Samantala, pag dalawang pangalan po na particular ang ginamit nyo, o higit pa, yung I nyo dapat i-translate nyo bilang R. Yan po ang batas na dapat nating sundin para sa present tense. Para maibigay po natin yung ideyang gusto niyang iparating. Okay po. So, ang ibig ko lang sabihin, tandaan nyo po ito. Kasi ito po yung batas ng present tense. Ngayon po, pagkatapos po natin dito, pag alam nyo na, kung mapapansin nyo, sabi dito sa present tense, para masabi ang kalagayan. So, itong kalagayan, dapat meron po tayo nito. Diba? So, yung kalagayan po natin dito ng mga salita ay itong masaya hanggang dito sa nalilito. Yan ang magiging kalagayan ng ating pinag-uusapan na mapipili po natin dito sa unang listahan natin. Okay? So, itong ako ay masaya, itong ako, pinag-uusapan, itong ay, yan yung taga-konekta sa ating pinag-uusapan at dito po sa kalagayan na mapipili nyo dito sa pangalawang listahan. So itong masaya, yan yung kalagayan na kapag ikinonekta ng I dito sa ako, magkakaroon na sila ng relasyon. At ang relasyon po nila ay ang mabubuo po ay sinasabi natin na yung pinag-uusapan po nating tao na ako ay ang kalagayan ay itong masaya. So itong I, taga-konekta po yan.
Okay? Kaya ang ibig sabihin ng taga-konekta, pag tinanggal mo yan, pag pinagsama mo ay ako masaya, mali na po yung pag-translate nyo sa English. Pag tinranslate nyo yan. Pag tinranslate nyo na walang M. Sa Tagalog, pwede. Masaya ako. Walang I. Pero sa English, kailangan kasama po itong I. Okay? Ngayon, paano ko nalaman na dapat kasama yung I? Meron pa po kasi ako isa pang pinagbasihan. Itong pattern natin sa baba. Itong pronoun linking verb adjective. Yung pronoun po, ito po yung simula ako hanggang sa siya. Tapos yung noun po, yan po ay yung particular na pangalan na sinasabi ko o pangalan. Simula si Mario hanggang dito sa Mario and Luigi. Kunyari po, itong pinili natin, ako ay masaya. So yung ating pattern po dito ay itong pronoun plus linking verb plus adjective. Kung nagtatanong kayo kung ano ba itong linking verb, yan po yung I na pag tinranslate natin ay MR at saka is. Na ang ibig sabihin, itong MR is, yan yung linking verb na kapag tinagalog ay I. Pag may magtatanong kung ano yung adjective, yan po yung sinasabi kong salita patungkol sa kalagayan ng ating pinag-uusapan. Inilalarawan po natin. Ito pong masaya hanggang dito sa nalilito. Yan po yung adjective. Kasi ang ibig sabihin ng adjective, yan ay salita na naglalarawan para sa ating pinag-uusapan. At kung mapapansin nyo, ginamit natin itong masaya para ilarawan ang ating pinag-uusapan na ako. Okay po? So, makikita nyo yung mga pinagbabasihan ko bago ako bumuo ng isang English sentence para makasigurado po akong tama ang lahat. Okay? Ngayon po, paano ko nasabi na pang ngayon itong kalagayan na sinasabi ko para sa ating pinag-uusapan? Paano ko naipapaalam sa ating kausap na Amerikano? Naipapaalam ko po yan sa pamagitan nitong I. Kasi ito pong M, R, at saka is, ginagamit po yan para masabi natin yung panahon. Yung panahon po kung kailan natin pinag-uusapan itong meron tayo ngayon na sentence. At ang sinasabi ko po, ang panahon po ay pang ngayon. Okay? Pang ngayon po yung ating pinag-uusapan. Hindi pang noon. Kaya, ang ibig lang sabihin, pag gumamit ka ng M, R, O, is na linking verb, pang ngayon ang ating pinag-uusapan. Okay po? So, yan po ang batas ng present tense. Pero kung gusto nyo malaman yung tamang pagkasunod ng mga salita, dito naman kayo sa baba. Yan yung pattern natin. Pag ang ginamit nyo ay ako ay masaya, edi yung ako ay pronoun. Yung I ay linking verb. Tapos yung masaya ay adjective. Pag ang ginamit nyo naman ay si Mario ay masaya, yung Mario ay itong noun. Tapos yung is ay linking verb. Tapos yung masaya ay adjective. Okay? Yan yung tamang pagkasunod ng mga salita. Okay? Kaya sana, ngayon naunawaan nyo na kung paano mag-translate ng Tagalog na mensahe na may kasamang I. Okay? Ididepende nyo po muna sa kung anong ideya nung inyong Tagalog na mensahe. Tapos ihahanap nyo po ng kaparehas na ideya sa tense. Tapos aalamin nyo yung basic pattern. Masasanay rin po kayo dito kasi sa totoo lang, sinanay ko yung aking sarili para matutunan po ito. Kaya maski walang libro, tanda ko na, alam ko na yung gagawin. At alam ko, kaya nyo rin po. Kasi mas maganda po yung ginagawa natin ngayon, natututunan nyo na po agad itong style ko sa paggawa ng English sentence sa madaling pamaraan. Okay po? So sana makikipractice po itong ating leksyon kasi napaka-importante po ito. At alam nyo po yun, kasi ibinibigay ko na po sa inyo kung paano po ako gumawa ng English sentence, kung ano yung mga pinagbabatayan ko. Okay? At isa na nga po dito yung paano gumawa ng English sentences na may kasamang I. Maraming salamat po.